Ako si Rafael, at kung may isang bagay akong masasabi tungkol sa sarili ko, iyon ay ang pagiging masipag ko pagdating sa trabaho. Simula nang nagsimula ako ng maliit na trucking business, halos wala na akong ibang inaatupag kundi ang palaguin iyon. Sa totoo lang, hindi ako ipinanganak na mayaman. Galing ako sa hirap, kaya dala ko hanggang ngayon ang takot na bumalik sa wala. Siguro iyon ang dahilan kung bakit kahit unti-unti na kaming umaangat sa buhay, hindi pa rin ako marunong magpahinga. May asawa ako, si Selena. Siya ang tipo ng babae na hindi mo kailangang pagsabihan para mag-alaga. Tahimik, maalahalin, at palaging nandyan kahit hindi mo siya pinapansin. Noong mga unang taon namin bilang mag-asawa, masasagi kong masaya kami. Simple lang ang buhay pero puno ng lambing at oras para sa isa't isa. Pero habang tumatagal, habang lumalaki ang negosyo, unti-unti kong naramdaman na parang may nagbabago, kahit hindi ko agad matukoy kung ano iyon. Dumating sa punto na halos gabi na ako umuuwi. Minsan pa na, tulog na si Selena kapag nakakapasok ako sa bahay. Gigising ako kinaumagahan, aalis ng maaga, at ganun na lang ang ikot ng araw ko. Hindi ko na namalayan na ang mga simpleng bagay na dati naming ginagawa, magkasabay kumain, magkwentuhan bago matulog, o kahit simpleng paglalakad sa labas, unti-unti nang nawala. Isang araw, napagdesisyonan kong kumuha ng bagong driver para sa isa naming truck. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan dahil dumarami na rin ang biyahe at hindi ko na kayang bantayan lahat ng mag-isa. Doon ko nakilala si Marco. Sa unang tingin pa lang maayos na ang dating niya, disente, magalang magsalita at halatang sanay sa trabaho. Hindi siya kagaya ng ibang aplikante na mayabang o pabaya sa sagot. Taimik lang siya pero ramdam mong responsable. Tinanggap ko siya agad. Sa mga unang linggo niya sa trabaho, wala akong masabi kundi maganda. Hindi siya nalalate, maingat siya sa pagmamaneho, at hindi siya nagrereklamo kahit mahirap ang biyahe. Minsan kapag wala akong oras, siya ang inuutusan kong maghatid ng mga dokumento o kahit bumili ng mga kailangan sa bahay. Doon siya nagsimulang makapasok sa personal kong buhay, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang taong nanroon sa paligid namin. Si Selena naman, tulad ng dati, maayos ang pakikitungo niya kay Marco. Hindi naman bago sa amin na may mga empleyadong pumapasok sa bahay, kaya wala akong nakitang kakaiba noong una. Kapag may pinapabili ako kay Marco, si Selena ang nag-aabot ng listahan. Kapag may inaayos sa sasakyan, siya ang nagbubukas ng gate at nakikipag-usap. Mga simpleng bagay lang, walang mali siya sa paningin ko. Pero habang tumatagal, may mga pagkakataon na napapansin kong mas nagiging madalas ang presensya ni Marco sa bahay kahit wala naman akong ipinapagawa. Minsan kapag uuwi ako ng medyo maaga, makikita ko siyang nakaupo sa labas, parang naghihintay lang. Kapag tinatanong ko siya, sasabihin niyang may inayos lang siya o may kailangan lang linisin. Hindi ko na yun pinapansin dahil para sa akin, mas mabuti na ang masipag kaysa sa tamad. Si Selena naman ay nananatiling tahimik, pero may mga sandali na nahuhuli ko siyang nakatingin sa malayo, parang may iniisip. Kapag tinatanong ko siya kung ayos lang ba siya, ngingiti lang siya at sinasabing pagod lang. Hindi ko na yun pinapalalim. Sa isip ko, normal lang iyon. Lahat naman siguro ng tao napapagod. Sa totoo lang, hindi ko na rin maalala kung kailan ako huling naglaan ng oras para sa kanya. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling umupo sa tabi niya at nakinig sa mga kwento niya. Ang alam ko lang, araw-araw akong gumigising para magtrabaho, para kumita, para masiguradong may ayos kaming buhay. Akala ko iyon na ang sapat. Hindi ko napansin na habang ibinibigay ko ang lahat sa negosyo, unti-unti ko namang kinakalimutan ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, ang asawa ko. At habang abala ako sa paghabol sa tagumpay, may ibang taong unti-unting nagiging bahagi ng mundo niya nang hindi ko man lang namamalayan. Doon nagsimula ang lahat, kahit hindi ko pa noon lubos na nauunawaan. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo akong nalulubog sa trabaho. Dumami ang mga kliyente namin, dumalas ang biyahe ng mga truck, at halos bawat araw ay may bagong problema na kailangan kong solusyonan. Sa paningin ng iba,
Ito na siguro ang tinatawag nilang pag-angat. Pero sa loob ng bahay namin, may mga bagay na unti-unting nawawala at ako mismo ang hindi nakakapansin. Si Selena, nananatiling tahimik. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya nagdadabog, at hindi rin siya nagtatanong kung bakit gabi na ako umuuwi o kung bakit bihira na kaming magkasabay kumain. Pero sa kabila ng katahimikan niya, may mga maliliit na pagbabago na nagsisimulang lumitaw. Mas madalas siyang mag-isa sa sala, nakaupo lang habang nakatitig sa telebisyon na hindi naman niya pinapanood. Minsan, pagpasok ko sa kwarto, makikita ko siyang gising pa, pero agad siyang pipikit kapag naramdaman niyang nandyan na ako. Para bang unti-unti siyang natututong mabuhay nang wala ang presensya ko. Si Marco naman, lalo kong napapansin ang pagiging malapit niya sa bahay. Dahil sa dami ng trabaho, madalas ko siyang inuutusan kahit sa mga simpleng bagay. Siya ang nagiging tulay ko para maasikaso ang mga bagay na hindi ko na nagagawa. Kapag may kailangang bilhin, siya ang pumupunta sa palengke. Kapag may kailangang ipaayos sa sasakyan, siya rin ang bahala. At sa lahat ng pagkakataon iyon, si Selena ang madalas niyang kausap. May mga pagkakataon na naririnig ko silang nagtatawanan mula sa labas habang papasok ako ng gate. Isang simpleng tawanan na parang walang ibig sabihin, pero sa kung anong dahilan, may bahagi sa akin na napapaisip. Hindi ko lang iyon pinapansin. Sinasabi ko sa sarili ko na normal lang iyon. Mas mabuti na siguro iyon kaysa sa bahay na walang kahit anong tunog. Isang hapon, maaga akong nakauwi dahil natapos agad ang usapan namin sa opisina. Pagpasok ko, hindi ko agad nakita si Selena. Tahimik ang paligid, pero may narinig akong mahinang usapan mula sa likod ng bahay. Nang sumilip ako, nandun si Selena at si Marco, magkasamang nag-aayos ng ilang lumang gamit. Nakangiti si Selena habang may sinasabi si Marco, at sandaling napahanto ang mundo ko nang makita ko ang itsura ng asawa ko. Parang matagal ko nang hindi nakikita ang ganoong ngiti sa kanya. Pagkakita nila sa akin, agad silang tumigil. Si Marco ay tumayo at nagbigay galang, habang si Selena ay bahagyang napayuko at nagpunas ng kamay sa damit. Walang mali sa eksena, pero may kakaibang pakiramdam na pumasok sa dibdib ko. Hindi iyon galit, hindi rin selos, kundi isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Para bang may bahagi ng buhay ng asawa ko na hindi ko nakilala. Hindi ko iyon pinansin. Pumasok ako sa loob ng bahay at nagkunwaring walang napansin. Pero mula noon, nagsimula akong maging mas mapagmasid. Hindi ko man sinasadya, pero napapansin ko na ang mga maliliit na bagay. Kung paano magbiro si Marco kay Selena, kung paano siya tumawa bilang sagot, at kung paano sila nagkakaintindihan kahit hindi nagsasalita. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili kong manahimik. Sa isip ko, wala akong karapatang magduda kung ako mismo ay wala ng oras para sa asawa ko. Kung may pagkukulang man, ako iyon. At kung may puwang na naiwan, hindi ko rin maitatanggi na ako ang gumawa noon. Sa mga sumunod na araw, lalo kong naramdaman ang distansya namin ni Selena. Kapag tinatanong ko siya kung kumain na ba siya, maiksi lang ang sagot niya. Kapag sinusubukan kong makipagkwentuhan, parang wala na siyang ganang makinig. Hindi siya galit, pero hindi na rin siya katulad ng dati. Para bang may bahagi sa kanya na unti-unti nang lumalayo. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Marco ay nananatiling na naroon. Tahimik, maaasahan, at laging handang tumulong. Isang presensya na hindi ko inakalang magiging ganito kalapit sa buhay namin. Hindi ko pa noon lubos na naiintindihan ang nangyayari. Akala ko kontrolado ko pa ang lahat. Akala ko sapat na ang ginagawa ko bilang provider. Pero unti-unti nang nabubuo ang isang koneksyon sa loob ng bahay ko na hindi ko napapansin. Isang koneksyon na kalaunan ay magpapabago sa lahat ng paniniwala ko tungkol sa pamilya, tiwala at pagmamahal. Isang gabi, hindi ko inaasahan na uuwi ako ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Kinansela ang isang mahalagang meeting sa huling minuto at sa halip ng maghanap pa ng ibang gagawin, naisip kong umuwi na lang. Sa totoo lang, bihira ko na ring maranasan ang ganitong pagkakataon. Kadalasan, ako ang huling umaalis sa opisina at pinakahuling dumarating sa bahay.
Kaya habang nagmamaneho ako pa uwi, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang may pagkakataon akong bumawi kahit papaano. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Walang ilaw sa sala at tanging ilaw mula sa kusina ang nakabukas. Dahan-dahan akong pumasok. Ayaw kong makagawa ng ingay. Hindi ko rin alam kung bakit ganun ang kilos ko. Parang may kung anong humihila sa akin na manatiling tahimik at magmasdan muna. Habang papalapit ako sa kusina, narinig ko ang mahihinang tawanan. Isang tunog na matagal ko nang hindi naririnig sa loob ng bahay namin. Paglingon ko sa bukas na pintuan ng kusina, nakita ko sila. Nandoon si Selena at si Marco, magkatapat na nakaupo sa maliit na mesa. May pagkain sa harap nila, simpleng ulam lang, pero mukhang masaya silang kumakain. Si Selena ay nakangiti, hindi yung pilit na ngiti na madalas kong nakikita kapag kausap niya ako nitong mga nakaraang buwan, kundi isang totoo at magaan na ngiti. Si Marco naman ay tila komportable, nakikinig habang nagsasalita si Selena at paminsan-minsan ay tumatawa. Walang mali siya sa eksena, walang hawakan, walang kahit anong pisikal na senyales ng pagtataksil. Pero sa kung anong dahilan, parang may kumurot sa puso ko. Hindi dahil may mali akong nakita, kundi dahil may nakita akong matagal ko nang hindi na ibibigay. Doon ko napagtanto na ang ngiting iyon, ang ganong kasayang itsura ni Selena, ay matagal ko nang hindi nakikita at hindi ako ang dahilan. Hindi ko agad sila nilapitan. Ilang segundo akong nakatayo sa gilid, tahimik na pinapanood ang eksena. Para akong isang bisita sa sarili kong bahay. Isang taong hindi nakabilang sa simpleng sandaling iyon. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon, pero nang napansin nila ako, agad na nagbago ang lahat. Tumigil si Selena sa pagsasalita, si Marco naman ay agad na tumayo at nag-ayos ng postura. Ang bating magaan na atmosphere ay biglang naging mabigat. Para bang may nahuling hindi dapat makita, kahit sa totoo lang ay wala namang mali sa ginawa nila. "Sir, maaga po kayo," sabi ni Marco, halatang nagulat. Si Selena naman ay tumingin lang sa akin sandali bago umiwas ng tingin. Ngumiti ako, pilit na pinakakalma ang sarili ko. "Oo, nakansela ang meeting." Sinagot ko, pilit na ginagawang normal ang tono ko. Parang wala lang akong nakita. "Kumain na kayo?" "Oo," maikling sagot ni Selena. Hindi siya tumingin sa akin habang nagsasalita. Tumanggo ako at pumasok sa kusina, kumuha ng tubig sa ref. Ramdam ko ang tensyon sa hangin, kahit walang nagsasalita. Si Marco naman ay nagpaalam na babalik na siya sa labas para tapusin ang kung anuman ang ginagawa niya. Iniwan niya kaming dalawa ni Selena, pero sa halip na gumaan ng pakiramdam, lalo lang itong bumigat. Umupo ako sa mesa, sa parehong lugar kung saan kanina nakaupo si Marco. Tinignan ko ang mga plato. May mga tira pang pagkain. Simpleng eksena lang pero sa loob ko, parang may bumabagabag na hindi ko maalis. Gusto kong magtanong, gusto kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila, kung gaano na sila kadalas magkasama, pero pinigilan ko ang sarili ko. "Anong oras ka kumain?" Tanong ko, pilit na hinahanap ang normal na usapan. "Kanina lang," sagot ni Selena. Maiksi, walang emosyon. Tahimik kaming dalawa. Ang ingay lang ay ang mahinang tunog ng bentilador at ang mga sasakyang dumaraan sa labas. Ilang sandali kaming ganoon, magkatabi pero parang magkalayo. Doon ko mas naramdaman ang distansya namin, hindi lang sa oras, kundi sa koneksyon. Hindi ako nag-iskandalo, hindi ako nagtanong ng direkta. Pinili kong manahimik dahil sa loob-loob ko, wala akong matibay na basehan na magalit. Pero hindi ko rin ikakailan na may kung anong nabuo sa isip ko mula sa sandaling iyon. Isang maliit na buto ng duda na unti-unting nagsisimulang umusbong. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, hindi ako makatulog. Katabi ko si Selena pero hindi ko maramdaman ang presensya niya. Parang may pader na namamagitan sa amin na hindi ko alam kung paano sisirain. Naalala ko ang ngiti niya kanina, ang gaan ng pakikitungo niya kay Marco at hindi ko maiiwasang ikumpara iyon kung paano siya sa akin nitong mga nakaraang buwan.
Doon nagsimulang maglaro ang mga tanong sa isip ko. Kailan pa sila naging ganun kalapit? Hanggang saan na ang nararamdaman nila para sa isa't isa? At higit sa lahat, saan ako nagkulang? Hindi ko pa alam ang mga sagot, pero ramdam ko na may nagbago na. At kahit pilit kong itinatanggi, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat mula sa gabing iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako naging katulad ng dati. Hindi man ako nagsalita, hindi man ako gumawa ng eksena, pero sa loob ko, may nabago na. Para bang may isang bahagi ng isip ko na biglang naging mas mapagmatyag. Hindi ko man gustuhin, kusa akong napapansin ang maliliit na detalye. Mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Mas naging tahimik si Selena sa mga sumunod na araw. Kung dati ay tahimik lang siya dahil sa pagod o dahil sa kawalan ko ng oras, ngayon ay may kakaibang distansya na talaga. Kapag nagkakasalubong kami ng tingin, mabilis siyang umiilak. Kapag sinusubukan kong magsimula ng usapan, maikli lang ang sagot niya at madalas ay nauuwi rin sa katahimikan. Hindi siya galit, pero hindi na rin siya bukas sa akin. Si Marco naman ay nananatiling magalang at maayos sa trabaho. Walang pagbabago sa kilos niya sa harap ko. Ginagawa niya ang lahat ng utos ko, sumusunod sa oras, at hindi nagbibigay ng kahit anong dahilan para pagdudahan ko bilang empleyado. Pero sa kabila ng pagiging maayos niya, hindi ko na maalis sa isip ko ang eksenang nakita ko sa kusina. Tuwing nakikita ko silang magkalapit, kahit sa simpleng pagkakataon lang, may kung anong kumikirot sa dibdib ko. Isang hapon, naiwan akong mag-isa sa sala. Kakauwi ko lang galing opisina at hindi ko makita si Selena. Tahimik ang bahay at tanging tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Habang nakaupo ako, napansin ko ang cellphone ni Selena na naiwan sa mesa. Hindi ko alam kung bakit ko iyon napansin, pero parang may kung anong humihila sa akin na lapitan iyon. Hindi ako sanay mangyalam ng gamit ng iba, lalo ng asawa ko. Buong tiwala ko sa kanya noon, kaya hindi ko kailanman naisip na kailangan kong silipin ang mga pribado niyang bagay. Pero sa sandaling iyon, iba ang pakiramdam. Hindi dahil gusto kong maghanap ng mali, kundi dahil gusto kong maintindihan kung ano na ang nangyayari sa pagitan namin. Habang nakatitig ako sa cellphone, may pumasok na mensahe. Hindi ko sinasadyang makita ang pangalan, pero malinaw sa screen. Marco. Parang may biglang kumabog sa dibdib ko. Hindi ko agad hinawakan ng phone. Ilang segundo akong nakatingin lang, iniisip kung dapat ko bang buksan o hindi. Sa huli, pinili kong basahin ang preview ng mensahe na nakalabas na sa screen. Ingat ka lagi. Kumain ka na ba? Simpleng mensahe lang. Walang mali siya kung titingnan ng mababaw, pero sa kung anong dahilan, parang may lalim iyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi iyon ang uri ng mensaheng inaasahan ko mula sa isang empleyado para sa asarwa ng amo niya. Hindi iyon utos, hindi iyon trabaho, iyon ay personal. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone sa mesa, parang biglang naging mabigat sa kamay ko. Hindi ako nagbukas ng ibang mensahe, hindi ko na kailangan, sapat na ang nakita ko para maramdaman na may bagay na hindi na tama. Umupo ako muli sa sofa at napasandal. Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi ako agad nagalit. Sa halip, napaisip ako. Bumalik sa isip ko ang mga nakaraang buwan. Ang mga gabing hindi ako umuuwi, ang mga pagkakataong hindi ko siya pinapansin, ang mga sandaling mas pinili ko ang trabaho kaysa sa kanya. Unti-unti kong napagtanto na hindi lang ito simpleng issue ng pagtitiwala. May mas malalim na dahilan kung bakit kami umabot sa ganitong punto. Nang dumating si Selena galing sa kusina, napansin niyang nasa sala ko. Saglit siyang tumigil, parang nagulat na nandito ako. Tumingin siya sa mesa kung saan nakalagay ang cellphone niya at nakita kong bahagya siyang kinakabahan. Hindi ko siya kinausap agad. Tinitigan ko lang siya, hindi bilang taong galit, kundi bilang taong naghahanap ng sagot. May hinahanap ka ba? Tanong ko, kalmado ang boses kahit magulo ang isip. Umiling siya. Wala, kukuha lang sana ako ng tubig, sagot niya sabay kuha ng glaso. Hindi ko na binanggit ang mensahe, hindi ko sinabing nakita ko, sa halip, pinili kong manahimik muli. Pero sa loob ko, malinaw na ang lahat. Hindi man pisikal ang nangyayari, pero may emosyon na nabubuo, isang koneksyon na hindi na dapat umiiral. At sa pagkakataong iyon,
Hindi ko na maitatanggi sa sarili ko ang katotohanan. Hindi lang sila ang may kasalanan kung bakit umabot sa ganito ang sitwasyon. May bahagi ako roon. Ako ang nagkulang. Ako ang nag-iwan ng puwang. Pero kahit alam ko yon, hindi pa rin maalis ang sakit. Hindi pa rin mawala ang tanong kung hanggang saan na ang nararamdaman nila para sa isa't isa. At higit sa lahat, hindi ko alam kung kaya ko pa bang ibalik ang dati naming samahan. Doon nagsimulang maging mas malinaw ang lahat, kahit masakit tanggapin. At alam kong malapit ko nang maharapin ang isang katotohanan na hindi ko kailanmang inaasahan sa sarili kong buhay. Hindi ako nakatulog ng maayos kinagabihan. Kahit nakapikit ako, paulit-ulit lang sa isip ko ang mensaheng nakita ko sa cellphone ni Selena. Simpleng salita lang yun, pero parang paulit-ulit na kumakatok sa isip ko, pinapaalala na may bagay na hindi na maitatanggi. Hindi na ito basta kutob lang. Hindi na rin ito simpleng pagdududa. May namamagitan na kahit hindi pa malinaw kung hanggang saan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nakahiga pa si Selena sa tabi ko, nakatalikod. Tahimik ang kwarto, pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Ilang minuto akong nakatingin sa kisame, iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw, pero mas nangingibabaw ang kagustuhan kong maintindihan kung paano kami umabot sa ganito. Pagbangon ko, dumiretso ako sa kusina. Doon ako naupo, tahimik, hinihintay si Selena. Hindi ako pumasok sa opisina ng araw na iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pinili kong manatili sa bahay. Hindi dahil wala akong trabaho, kundi dahil may mas mahalaga akong kailangang harapin. Nang lumabas si Selena mula sa kwarto, halatang nagulat siya na naroon ako. "Hindi ka pumasok?" tanong niya, may halong pag-aalinlangan sa boses. Umiling ako. "Hindi muna," sagot ko, diretso ang tingin sa kanya. "Kailangan nating mag-usap." Saglit siyang natigilan. Nakita ko kung paano siya napalunok, parang alam na niya kung saan papunta ang usapan. Dahan-dahan siyang umupo sa tapat ko, hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Hindi ko na pinaligoy-ligoy pa. "Gaano na kayo katagal nag-uusap ni Marco ng ganito?" tanong ko, kalmado ang boses kahit ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Hindi siya agad sumabot. Ilang segundo siyang tahimik, nakatingin lang sa mesa. Hanggang sa napapikit siya at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Mahina niyang sabi. "Simulan mo sa totoo," sagot ko. Doon siya tumingin sa akin at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Hindi galit, hindi pagtatanggil, kundi lungkot. "Matagal na akong nag-iisa, Rafael," sabi niya, diretsyo ngunit nanginginig ang boses. "Matagal na akong naghahanap ng oras mo." Parang may tumama sa dibdib ko. Hindi iyon ang sagot na inaasahan kong marinig, pero iyon ang pinakatotoo. Inaamin ko, dagdag niya, na naging malapit kami ni Marco. Sa una, simpleng usapan lang, hanggang sa nasanay ako na may kausap, may nakikinig, hindi ko na malayan na hinahanap ko na siya kapag wala siya. Tahimik lang ako, hindi ko siya pinutol. Pinakinggan ko ang bawat salita, kahit masakit. "Hindi agad naging ganito," patuloy niya. "Hindi ko sinadya, pero habang ikaw ay laging wala, siya ang nandyan. Siya ang tumutulong, siya ang nakakausap ko, siya ang nagbibigay ng atensyon na matagal ko nang hindi nararamdaman." Napayuko ako. Alam kong may katotohanan ng sinasabi niya. Hindi ko yun kayang itanggi. "Tatanungin kita ng diretsyo," sabi ko matapos ang ilang sandali. "May nangyari na ba sa inyo?" Napapikit siya muli. Kita ko kung paano nag-iigting ng panga niya bago siya sumagot. Sa umpisa, wala. Pero hindi niya natuloy agad ang sasabihin. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa pagitan namin. Parang huminto ang mundo habang hinihintay ko ang susunod niyang salita. "Unti-unti kaming nahulog sa isa't isa," sabi niya sa huli. Hindi ko na rin napigilan. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang marinig na may nangyari o ang marinig na may nararamdaman siya para sa iba. Parang may kumalas sa loob ko.
Hindi ako sumigaw, hindi ako nagalit. Tahimik lang ako, pero sa loob ko, parang may bumagsak na hindi na mabubuo pa. Pero sa gitna ng sakit, may isang bagay akong malinaw na naramdaman. Hindi ko kayang sisihin ng buo, dahil sa bawat salitang sinabi niya, naroon din ng mga pagkakamali ko. Ako ang wala, ako ang hindi nakinig, ako ang hindi nagbigay ng oras. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, mahina na ang boses ko. Tried, sawot niya. Pero palagi kang busy. Palagi mong sinasabi na para sa atin ang lahat ng ginagawa mo. Kaya tumahimik na lang ako. Napapikit ako. Wala akong maisagot. Dahil tama siya. Ilang sandali kaming parehong tahimik. Walang galit, walang sigaw, pero ramdam ang bigat ng katotohanan sa pagitan namin. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang sakit ng pagtataksil o ang bigat ng konsensya sa sarili kong pagkakamali. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi na kami pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon. Kailangan naming magdesisyon at anuman ang piliin namin, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Kinabukasan, matapos ang pag-uusap namin ni Selena, parang mas lalong naging mabigat ang bawat galaw ko. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala, pero parang may bahagi sa akin na tuluyang natahimik. Sa unang pagkakataon, hindi trabaho ang laman ng isip ko, kundi ang sarili kong pamilya. Habang nakaupo ako sa sala, paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi ni Selena. Hindi ko siya kayang sisihin ng buo, pero hindi ko rin kayang baliwalain ang sakit na nararamdaman ko. Alam kong kailangan kong harapin si Marco, hindi bilang isang lalaking galit, kundi bilang isang taong gustong tupusin ang bagay na ito ng malinaw. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Mas sanay akong magdesisyon sa negosyo, mag-ayos ng problema sa pera. Pero pagdating sa ganito, parang nangangapa ako. Pinawagan ko si Marco at pinapunta ko siya sa bahay. Hindi ko sinabi ang dahilan, pero ramdam kong alam na niya. Ilang minuto lang, dumating siya. Tahimik siyang pumasok sa gate. Hindi na tulad ng dati na parang kampante at normal lang ang lahat. Ngayon, halata sa kilos niya ang kaba. Lumabas ako ng bahay at hinarap siya sa may garahe. Doon kami nag-usap, malayo kay Selena. Ilang segundo kaming nagkatitigan, walang nagsasalita. Para bang pareho naming hinihintay kung sino ang mauunang magsalita. Ano ang totoo sa inyo ni Selena? Tanong ko, diretsyo, wala nang paligoy-ligoy. Hindi siya agad sumagot. Yumuko siya sandali saka muling tumingin sa akin. Sir, humihingi po ako ng tawad, sabi niya, mahina ang boses. Hindi ko po sinasadya na mangyari ito. Hindi ko tinatanong kung sinadya mo o hindi, sagot ko. Tinatanong ko kung ano ang totoo. Napapikit siya sandali bago nagsalita. Naging malapit kami, amin niya. Sa umpisa po, wala lang. Nakakausap ko siya, natutulungan ko siya. Hanggang sa, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Ramdam ko ang bawat salitang binibitawan niya. Hindi siya nagtatago, hindi siya nagsisinungaling. At sa kung anong dahilan, mas masakit iyon kaysa sa pagtatanggi. Alam mong mali iyon, sabi ko. Hindi na ganun katigas ang boses ko. Opo sir, sagot niya agad. Alam ko po, kaya nga po ako nahihiya sa inyo. Hindi ko po ginustong masira ang pamilya ninyo. Tumanggo ako, pero sa loob ko, magulo pa rin ang lahat. Gusto kong magalit, gusto kong sisihin siya, pero hindi ko magawa ng buo. Dahil sa bawat salitang naririnig ko, lalo ko ring nakikita ang sarili kong pagkukulang. Hindi ka na pwedeng manatili dito, sabi ko matapos ang ilang sandali. Hindi siya nagulat, para bang inaasahan na niya iyon. Naiintindihan ko po, sagot niya. Handa po akong umalis. Tinitigan ko siya, hindi bilang amo, kundi bilang kapwa-tao. Hindi lang ito tungkol sa trabaho, dagdag ko. Kailangan namin ng espasyo para ayusin ang sarili naming problema. Opo sir, ulit niya. Mas mahinaon na ngayon ang tono. Tahimik kaming dalawa, walang galit, walang sigaw, pero ramdam ang bigat ng sitwasyon. Isang simpleng desisyon, pero may malaking epekto sa lahat. Bago siya umalis, tumingin siya sa akin ng diretsyo. Sir, gusto ko lang pong sabihin na kahit mali ang nangyari, hindi ko po minahal si ma'am para saktan kayo.
Naramdaman ko lang po talaga na nag-iisa siya. Hindi ako sumagot agad. Dahil sa totoo lang, alam kong may katotohanan ang sinabi niya. Pagkaalis ni Marco, bumalik ako sa loob ng bahay. Nandun si Selena sa sala, tahimik, parang hinihintay kung ano ang mangyayari. Umupo ako sa tapat niya at ilang segundo kaming parehong hindi nagsalita. Pinauwi ko na siya, sabi ko. Napatingin siya sa akin, halatang may halo ng lungkot sa mga mata niya. Ganun ba? Mahinang sagot niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan nating ayusin kung ano ang natitira sa atin. Tahimik siya. Hindi siya tumutol, hindi rin siya sumang-ayon, pero ramdam ko na naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Tatanungin kita, sabi ko, mas mabagal na ngayon ang boses ko. Gusto mo pa bang ayusin ito? O mas pipiliin mo siya? Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa akin, parang tinitimbang ang lahat. At sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang kaba na tagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi sa negosyo, hindi sa pera, kundi sa bagay na mas mahalaga, ang pamilya ko. Sa pagkakataong iyon, hinayaan ko siyang magdesisyon, hindi bilang taong may karapatan, kundi bilang taong handang tanggapin ang katotohanan, kahit gaano ito kasakit. At habang hinihintay ko ang sagot niya, doon ko mas lalong naunawaan na ang pinakamahirap na laban ay hindi yung laban sa iba, kundi yung laban sa sarili mong pagkukulang at sa mga bagay na hindi mo na maibabalik. Hindi agad sumagot si Selena sa tanong ko. Nakatingin lang siya sa akin pero halatang malayo ang iniisip niya. Para bang sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang mga buwan na tahimik siya, ang mga sandaling nag-iisa siya sa bahay, at ang mga pagkakataong may ibang taong naroon para samahan siya. Ilang segundo kaming nagkatinginan, pero parang napakahaba ng bawat sandaling iyon. Hindi ko alam, sa wakas ay nasabi niya. Mahina ang boses, halos pabulong. Hindi iyon ang sagot na inaasahan ko, pero iyon ang pinakatotoo. Tumanggo ako, kahit masakit, hindi ko siya pinilit, hindi ko rin siya tinanong ulit. Sa puntong iyon, mas mahalaga sa akin ang katapatan kaysa sa sagot na gusto kong marinig. Tumayo ako at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ng kalsada sa labas. Tahimik ang paligid, pero sa loob ng bahay, ramdam ang bigat ng bawat paghinga. Lumipas ang mga araw na parang mabagal ang oras. Naging mas tahimik ang bahay kaysa dati. Wala na si Marco at ramdam ang kawalan niya hindi lang sa trabaho kundi pati sa routine ng bahay. Pero higit sa lahat, ramdam ang pagitan namin ni Selena. Magkasama kami sa iisang bubong pero parang magkalayo pa rin. Hindi na ako pumasok sa opisina ng regular. Ipinasa ko muna sa tauhan ko ang ibang gawain. Sa unang pagkakataon, pinili kong ilayo ang sarili ko sa binasyera. Hindi dahil ayaw ko na, kundi dahil alam kong kung hindi ko aayusin ang pamilya ko, mawawala rin ang saysay ng lahat ng pinaghirapan ko. Tuwing umaga, sinusubukan kong kausapin si Selena. Hindi na tungkol sa problema agad, kundi sa simpleng bagay. Kung kumusta siya, kung ano ang gusto niyang gawin, kung may kailangan ba siya. Sa umpisa, maikli lang ang sagot niya. Parang hindi siya sanay na ganito ako. At sa totoo lang, ako rin. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit. May mga pagkakataon na sabay kaming kumakain pero tahimik. Hindi tulad noon na may halong kwentuhan at tawanan. Pero kahit ganon, pinili kong manatili. Hindi na ako umaalis agad pagkatapos kumain. Umuupo lang ako sa tabi niya kahit walang sinasabi. Para bang pinapaalala ko sa kanya at sa sarili ko na nandito pa rin ako. Isang hapon, naglakas loob akong magtanong. Naalala mo pa ba nung nagsisimula pa lang tayo? Sabi ko habang nakaupo kami sa sala. Tumingin siya sa akin, halatang nagulat sa tanong ko. Oo, sagot niya, mahina. Masaya tayo noon, dagdag ko. Kahit wala pa tayong pera, kahit hirap tayo, pero magkasama tayo. Hindi siya sumagot agad, nakatingin lang siya sa sahig, parang binabalikan din ang mga alaala. Ako ang nagbago, sabi ko, diretso. Hindi ikaw, ako ang nagbago. Doon siya napatingin sa akin muli. Sa mga mata niya, nakita ko ang sakit. Pero may halo ring pag-unawa. Hindi lang ikaw, sagot niya sa wakas. Pareho tayo. Umiling ako. Hindi, Selena. Ako ang nagsimula. Ako ang nagkulang. Hindi ko napansin na nawawala ka na pala sa tabi ko. Tahimik ulit siya, pero sa pagkakataong iyon, hindi na iyon mabigat na katahimikan.
Para bang unti-unti may nababasag na pader sa pagitan namin. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong baguhin ang sarili ko. Hindi dahil gusto ko lang maibalik ang dati, kundi dahil naiintindihan ko na ngayon kung ano ang nawala. Hindi sapat ang magtrabaho para sa pamilya kung hindi mo naman sila nararamdaman. Nagsimula akong umuwi ng maaga kahit hindi pa tapos ang ibang gawain. Natuto akong magpahinga kahit hindi ko yun nakasanayan. Mas madalas akong manatili sa bahay, mas madalas akong makinig. Hindi ko pinilit si Selena na agad bumalik sa dati. Hinayaan kong maramdaman na nandito lang din ako. May mga pagkakataon na bumabalik ang sakit. May mga sandaling naiisip ko si Marco, ang mga mensahe, ang mga oras na hindi ko alam kung nasaan si Selena. Pero sa halip na magtanong ng paulit-ulit, pinili kong magtiwala ulit kahit mahirap. Isang gabi, habang nakahiga kami, naramdaman kong lumapit siya sa akin. Hindi yun tulad ng dati na natural lang, kundi parang may pag-aalinlangan pa. Pero sa simpleng paglapit na iyon, may kung anong guman sa dibdib ko. "Salamat," mahinang sabi niya. Hindi ko alam kung para saan ang pasasalamat niya, pero hindi ko na rin tinanong. Sa halip, hinawakan ko lang ang kamay niya. Matagal na rin panahon na mulang huli kong gawin iyon. Sa sandaling iyon, hindi pa buo ang lahat. Marami pa ring tanong, marami pa ring sugat. Pero sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, naramdaman ko na may pag-asa pa. At doon ko naunawaan na ang pagbabago ay hindi biglaan. Hindi ito isang desisyon lang. Isa itong proseso na kailangan naming pagdaanan ng magkasama kahit paano pa kahirap ito. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng lahat ng ito. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako babalik sa dati kong sarili. At kung may pagkakataon pa kaming buuin muli ang pamilya namin, gagawin ko ang lahat para hindi na ito masira ulit. Lumipas ang ilang linggo na tila mabagal ang takbo ng oras. Pero sa bawat araw na dumadaan, may maliliit na pagbabago na unti-unting nabubuo sa pagitan namin ni Selena. Hindi ito kagaya ng dati na basta na lang bumabalik ang saya. Mas maingat na ngayon, mas tahimik, pero mas totoo. Parang bawat galaw, bawat salita ay may kasamang pag-iingat, pero may halong pag-asa. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo sa sala, bigla siyang nagsalita. Hindi siya nakatimid sa akin pero ramdam kong matagal na niyang gustong sabihin iyon. Nagdesisyon na ako, mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya, hindi nagsalita. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Mananatili ako, dagdag niya. At doon ko naramdaman ang biglang pagbigat ng dibdib ko. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa halo-halong emosyon na hindi ko agad maipaliwanag. Hindi ako agad nakapagsalita. Tinitigan ko lang siya. Parang gusto kong tiyakin na tama ang narinig ko. "Sigurado ka?" Tanong ko. Hindi dahil nagdududa ako. Kung hindi dahil gusto kong marinig mula sa kanya ng buo. Tumanggo siya. "Oo, hindi dahil wala akong nararamdaman kay Marco. Kung hindi dahil mas pinipili kong ayusin kung ano ang meron tayo." Paliwanag niya. Hindi ko kayang itapon lahat ng pinagsamahan natin. Sa mga sandaling iyon, parang may unti-unting gumaan sa loob ko. Hindi dahil nanalo ako sa isang pagpipilian, kung hindi dahil may pagkakataon pa kaming buuin ulit ang nawasak. "Hindi magiging madali," sabi ko. Diretsyong tinitigan siya. "Alam ko," sagot niya agad, "pero gusto kong subukan." Tahimik kaming dalawa sandali. Walang dramatic na yakapan, walang iyakan, pero ramdam ang lalim ng desisyon na ginawa niya. Hindi ito basta salita lang. Ito ay isang pagpili na may kasamang responsibilidad. Kinabukasan, sinimulan naming harapin ang realidad. Hindi na namin binabaliwala ang nangyari, pero hindi na rin namin ito ginagawang sentro ng bawat araw. Sa halip, sinubukan naming mag-focus sa kung paano kami magsisimula ulit. Tinanggal ko na si Marco sa trabaho ng tuluyan. Hindi ko siya sinira, hindi ko rin siya pinahiya. Tahimik siyang umalis, at sa totoo lang, ramdam kong mas mabuti iyon para sa aming lahat. Hindi dahil gusto kong burahin ang nangyari, kung hindi dahil alam kong kailangan naming magkaroon ng malinaw na hangganan para makapag-move forward. Sa bahay namin, nagsimula kaming mag-adjust. Hindi agad bumalik ang pagiging komportable namin sa isa't isa. May mga pagkakataon na bigla na lang magiging tahimik ang paligid, lalo na kapag may bagay na nagpapaalala sa nangyari. Pero sa halip na iwasan, sinubukan naming harapin iyon. Isang gabi, habang nagkakain kami, bigla niyang sinabi, "Pasensya ka na." Napahinto ako. Hindi ko inaasahan na maririnig iyon mula sa kanya ng ganun kadirekta.
Sa lahat ng nangyari, dagdag niya, hindi pa rin tumitingin sa akin. Hindi lang ikaw ang may kasalanan, sagot ko. Kung hindi ako naging ganito kaabala, baka hindi rin nangyari iyon. Napatingin siya sa akin, at sa pagkakataong iyon, wala na ang distansya na dati kong nakikita sa mga mata niya. May lungkot pa rin, pero may halong pagnanais na ayusin ang lahat. Unti-unti, natutunan naming magsalita ulit ng bukas. Hindi na kami natatakot na banggitin ang nararamdaman namin. Kung may duda, sinasabi. Kung may sakit, inaamin. Hindi na namin hinahayaan na maipon ng mga bagay na dati naming tinatago. May mga araw na bumabalik ang alaala, lalo na sa akin. May mga pagkakataon na bigla kong iisipin ng mga eksena na hindi ko naman nasaksihan pero nai-imagine ko. Sa mga sandaling iyon, kailangan kong pigilan ng sarili ko na hindi magtanong ng paulit-ulit. Pinapaalala ko sa sarili ko na punili na naming magpatuloy. Si Selena naman, ramdam kong nagsisikap din. Mas bukas siya mayon sa akin. Mas nagsasabi siya ng nararamdaman niya. Hindi na tulad dati na tinatago ang lahat. At sa bawat maliit na hakbang na ginagawa niya, nararamdaman ko ang effort niyang buuin ulit ang tiwala ko. Hindi pa perpekto ang lahat. Malayo pa kami sa dating samahan namin. Pero sa bawat araw na pinipili naming manatili, may bagong pundasyon na nabubuo. Hindi na tulad ng dati na puro saya lang, kung hindi mas matibay dahil dumaan sa pagsubok. Sa loob ng bahay namin, unti-unting bumabalik ang ingay. Hindi man tawanan agad, pero mga simpleng usapan, mga tanong kung kumusta ang araw, mga plano para sa susunod na linggo, mga bagay na dati ay nawala, ngayon ay dahan-dahang bumabalik. At sa bawat sandaling iyon, mas lalo kong nauunawaan na ang pagpili ni Selena na manatili ay hindi katapusan ng problema. Simula pa lang ito ng mas mahaba at mas mahirap na proseso. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kaming nag-iisa sa laban. Magkasama na kami ulit, kahit paunti-unti pa lang. Habang tumatagal, mas nararamdaman ko ang unti-unting pagbabago sa loob ng bahay namin. Hindi ito mabilis, hindi rin ito madali, pero ramdam kong pareho kaming nagsisikap. Sa bawat araw na magkasama kami ni Selena, may maliliit na bagay na unti-unting bumabalik. Mga simpleng usapan, mga sandaling magkatabi lang kami kahit walang ginagawa, at mga tingin na hindi na kasing bigat ng dati. Pero hindi ibig sabihin nun ay tuluyan nang nawala ang sakit. May mga araw na bigla na lang itong bumabalik, parang alon na hindi mo inaasahan. May mga pagkakataon na kahit tahimik lang ang paligid, may pumapasok na alaala sa isip ko. Yung mga sandaling wala ako, yung mga panahong may ibang taong kasama siya. Hindi ko yun maiiwasan, hindi rin yun basta mawawala. Isang gabi habang magkatabi kaming nakaupo sa labas ng bahay, tahimik kaming nakatingin sa kalsada. Wala kaming pinag-uusapan pero hindi na rin yun awkward. Sa ganitong katahimikan, mas nararamdaman ko ang presensya niya. May iniisip ka na naman, sabi ni Selena. Mahina pero malinaw. Napabuntong hininga ako. Hindi ko na sinubukang itago. Oo, sagot ko. Minsan hindi ko maiwasan. Tumanggo siya parang naiintindihan niya agad kung ano ang tinutukoy ko. Hindi na namin kailangang banggitin pa ang pangalan ni Marco. Sapat na ang katahimikan para malaman kung ano ang laman ng isip ko. Pasyensya ka, sabi niya ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na iyon katulad ng dati na puno ng guilt. Mas ramdam ko ang sincerity pero may halong pagtanggap sa nangyari. Umiling ako. Hindi na yan ang punto, sagot ko. Pinili na nating magpatuloy, pero hindi ibig sabihin na mawawala agad lahat. Tahimik siya sandali bago nagsalita. Handa akong harapin yan araw-araw, kahit gaano katagal. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, hindi ko na nakita ang pag-iwas. Nandoon ang katapatan, at higit sa lahat, ang determinasyon na ayusin ang lahat. Doon ko mas naintindihan na ang pagpapatawad ay hindi isang beses lang ginagawa. Hindi ito desisyon na gagawin mo ngayon at bukas ay okay na lahat. Isa itong proseso na paulit-ulit mong pinipili, kahit mahirap, kahit masakit. Sa mga sumunod na linggo, mas naging bukas kami sa isa't isa. Kapag may bumabagabag sa akin, sinasabi ko, hindi na ako natatakot na magtanyong pero hindi rin ako nagiging mapilit. Natutunan kong pakinggan siya. Hindi lang sa salita, kundi pati sa mga kilos niya.
Si Selena naman, mas naging maingat sa bawat ginagawa niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang ibalik ang tiwala ko. May mga pagkakataon na siya mismo ang nagkukwento ng araw niya, kahit hindi ko tinatanong. Para bang sinasabi niya sa akin na wala na siyang tinatago. May isang pagkakataon na nagpunta kami sa lugar kung saan kami unang nagkakilala. Hindi namin yun napagplanuhan, pero habang nagmamaneho ako, bigla ko nalang inisip na doon kami pumunta. Pagdating namin, pareho kaming natahimik. Parang bumalik ang mga alaala. Yung mga panahong simple lang ang lahat. Yung mga panahong wala pa kaming iniisip kundi ang isa't isa. Naalala mo? Tanong ko. Ngumiti siya pero may halong lungkot. Oo, dito mo ako unang niligawan ng seryoso. Napangiti rin ako. At dito mo ako unang sinagot. Sandali kaming natahimik. Pero sa pagkakataong iyon, hindi iyon mabigat. Para bang pinapaalala lang sa amin kung saan kami nagsimula. Gusto kong bumalik doon. Sabi ko, hindi ko na malayan na nasabi ko yun ng malakas. Sa dati? Tanong niya. Umiling ako. Hindi sa dati. Sa mas maayos. Sa mas totoo. Timingnan niya ako at sa mamamata niya, nakita ko ang parehong hangarin. Sa pag-uwi namin, mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil wala na ang problema, kundi dahil mas malinaw na sa akin kung ano ang gusto kong mangyari. Hindi ko na hinahabol ang perpektong relasyon. Ang hinahanap ko na ngayon ay isang relasyon na kayang tumayo kahit may sugat. Unti-unti natutunan kong patawarin hindi lang si Selena, kundi pati ang sarili ko. Dahil sa totoo lang, kung patuloy kong sisisihin ang sarili ko, hindi rin kami makakausad. Kailangan kong tanggapin na nagkamali ako. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. May mga araw na masaya kami, may mga araw na tahimik, at may mga araw na mahirap. Pero sa bawat araw na pinipili naming manatili sa tabi ng isa't isa, mas lalo naming pinapatunayan na kaya naming lampasan ang nangyari. Hindi pa tapos ang laban namin, hindi pa rin perpekto ang lahat. Pero sa bawat hakbang na ginagawa namin, mas lumalalim ang pag-unawa namin sa isa't isa. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman ko na ang tiwala ay hindi lang basta nawawala o nabubuo. Ito ay pinaghihirapan, pinipili at higit sa lahat, pinangangalagaan araw-araw. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti kong naramdaman na hindi na kami basta bumabalik sa dati, kundi bumubuo kami ng panibago. Isang relasyon na hindi na lang nakabase sa saya o sa nakasanayan, kundi sa mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Hindi na namin hinahabol ang perpekto. Ang hinahabol namin ngayon ay pagiging totoo. Sa araw-araw, mas naging malinaw sa akin ang mga bagay na dati kong hindi pinapansin. Tulad ng simpleng pag-upo sa tabi ni Selena habang umiinom ng kape sa umaga. Dati, parang sayang sa oras ang mga ganung sandali. Ngayon, dun ko nakikita ang halaga ng presensya. Yung pagiging nandyan ka, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. May mga pagkakataon pa rin na bumabalik ang sakit. Hindi iyon nawawalang ng tuluyan. Minsan habang mag-isa ako, bigla ko nalang maaalala ang mga nangyari. Yung mga gabing wala ako sa bahay, yung mga panahong may ibang taong kasama siya. Sa mga sandaling iyon, kailangan kong ipaalala sa sarili ko kung bakit ako nananatili. Hindi dahil madali, kundi dahil pinili ko. Isang gabi, habang magkasama kaming kumakain, napansin kong tumatawa si Selena sa isang simpleng kwento ko tungkol sa trabaho. Hindi iyon pilit, hindi iyon katulad ng dati na parang may distansya pa. Totoo na ulit. Doon ko biglang napagtanto kung gaano ko iyon na-miss, yung simpleng saya na dati naming meron. Ang tagal ko nang hindi naririnig yung tawa mo. Sabi ko, napangiti rin. Napatingin siya sa akin, bahagyang nagulat. Talaga? Tanong niya. Tumanggo ako. Oo, at ayokong maula ulit yan. Tahimik siya sandali bago nang ngumiti. Hindi rin naman kita gustong mawala. Sagot niya. Sa simpleng usapan na iyon, parang may kung anong tuluyang bumalik sa pagitan namin. Hindi na kagaya ng dati na puno ng pangamba, kundi mas kampante, mas buo. Sa trabaho, natutunan kong magbawas. Hindi na ako katulad dati na halos buong araw ay nasa labas. Mas pinili kong magtiwala sa mga tao ko at maglaan ng oras sa bahay. Sa una, mahirap. Parang may bahagi sa akin na hindi mapakali kapag hindi ako abala.
Pero habang tumatagal, mas nakikita ko ang halaga ng balanse. May isang pagkakataon na may malaking deal na kailangang asikasuhin. Dati, hindi ko palalagpasin iyon kahit anong mangyari. Pero sa araw na iyon, may plano kami ni Selena na lumabas. Simple lang, kumain sa labas at maglakad. At sa unang pagkakataon, pinili kong ipagpaliban ang trabaho. Habang magkasama kami sa labas, napansin kong mas magaan ng pakiramdam ko. Hindi ko iniisip ang pera, hindi ko iniisip ang negosyo. Ang iniisip ko lang ay ang sandaling iyon, ang presensya niya at ang pagkakataon na muling buuin ang mga bagay na minsan kong pinabayaan. Salamat, sabi niya habang naglalakad kami. Para saan? Tanong ko, sa pagbibigay ng oras. Sagot niya, matagal ko nang hinihintay ito. Napahinto ako sandali. Hindi ko akalain ganun kalalim ang epekto ng simpleng bagay na iyon. Para sa akin, maliit lang iyon. Pero para sa kanya, iyon pala ang matagal na niyang hinahanap. Doon kung mas lalong naunawaan na ang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa malalaking bagay. Hindi ito tungkol sa kung gaano kagaling sa trabaho o kung gaano kakasipag. Minsan nasa maliliit na bagay lang. Sa pakikinig, sa paglalaan ng oras, sa pagiging present. Unti-unti, natutunan naming patawarin ng isa't isa ng buo. Hindi na namin binabalikan ng nakaraan para sisihin, kundi para matuto. Hindi na rin namin hinahayaan na maging hadlang iyon sa mga plano namin sa hinaharap. Sa tuwing tinitignan ko si Selena ngayon, hindi ko na lang siya nakikitang bilang asawa ko. Nakikita ko siyang bilang paong pinili kong mahalin muli, sa kabila ng lahat. At sa bawat araw na pinipili namin ng isa't isa, mas nagiging malinaw na ang relasyon ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, iyon ang katotohanan na ang kakulangan sa lambing at oras ay maaaring magbukas ng pinto sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Hindi ko kinokonsente ang nangyari, pero naiintindihan ko kung saan ito nanggaling. Ngayon, mas maingat na ako. Hindi dahil sa takot na maulit ang lahat, kundi dahil alam ko ang halaga ng mga bagay na muntik ko nang mawala. At sa huli, napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa laki ng negosyo. Nasusukat ito sa kung paano mo pinapahalagahan ang mga taong mahal mo, sa kung paano mo pinipili na manatili, at sa kung paano mo pinagbubuti ang sarili mo araw-araw. Dahil sa dulo ng lahat, ang pamilya pa rin ang uuwian mo. At kung aalagaan mo ito ng tama, ito rin ang magiging pinakamalakas mong sandigan kahit sa pinakamahirap na panahon ng buhay mo.